Release. Baka may mahaba-haba po ito. Kasi nandiyan yung open discussions po natin regarding sa mga field experience. Yung mga nire-rescue po ng sites, iba-ibang videos from Luzon to Mindanao. Depende, iba-iba, may mga solution. So, share din sa inyo. Kaya ito, kinumpay ko yung mga common issues na nakikita ko at sinishare ko po sa inyo. Actually sa Facebook, sinishare ko yan but hindi ako makapag-share ngayon sa dahil medyo malamig po tayo mga callers. Sa mga kumukontak po sa Facebook ko, pasensya na po kasi overloaded po talaga yung minsan even si Commander in Chief, Mrs. di na makontak ako eh. Ang ganito, 500 watts na lang. Alam niyo po ba yan? Si time of use. For example, ito yung power. Actually, yung tawag dito, battery time of use. Marami yung nalilito ko para sa ito. Dito po kasi yung ano pang gusto mong i-allow na power, ang mabubutin lang sa battery. For example, itong mga watts na to, ang gusto mong i-allow na power, nakalagay dito 5,000 eh. So kung galing siya ng 100% at inaalaw mo 5,000 watts, pag narating niya na 80%, start na siya mag-discharge sa battery until ma-reach na ito kabilang oras. Pero pwede mong baguhin din. For example, itong power, gawin mo lang 500. So, pag nag-discharge siya sa battery, 500 lang kukunin niya. The rest, kukunin niya ng grid. Yun po yung purpose nito power na ito. I suggest din, kapag walang sa listahan ni Dele, approved battery, yung battery na ginagamit niyo, huwag niyo pong babaguhin yung time. Default lang po kasi isa din costo na hindi nag-discharge yung battery kasi binago lang po. Ginagamit lang po itong oras na to kapag fully 100% nasa nakalista or compatible yung battery mo. Pero ito lang pwedeng baguhin kapag hindi wala sa listahan. Kasi I suggest huwag pong gagalawin po kapag hindi sa listahan yung inyong battery. Paano? 8 kilowatt, tapos 5,000, gusto nyo itaas, pwede naman po. Hanggang 8,000 lang yan. For example, kasi ito, no? Itong mga oras na to, madali na natin. Sabihin natin, pinawasan natin 500 lang. And then, itong mga oras na to, meron kayong load na 2,000 watts. Pumugutin lang sa battery, 500 watts. The rest, 1.5 kay DU. Gabi na, kasi ito madaling araw. So, kay DU niya kukunin 1.5 kilowatt. Tapos 500 lang, select mo, kukunin lang kay battery. Pero kung gusto mong lahat kunin kay battery, ilagay nga nito, 3,000. May load ka lang na load consumption ka ng 2,000, hindi kaya-kayang ibig na yun. Kung 3,000, hindi nakasit ka ng 3,000, 3,000. Pero pag 3,500 na, nakalagay ka dito 3,000 na, tapos 3,500 ang load. Di ba bibigay yun ng battery 3,000, kukuha na siya ng 500 sa grid. Lagi siya po yan. So ganun lang po siya, parang limit-limit lang.
So kapag bago pa lang yung battery, ibaba lang muna natin yung power in for about 5 to 10 cycles. Yan, 5 to 10 cycle. Ang i-utilize lang natin hanggang 80%. Mag-iwan po palagi tayo ng 20%. Maging maganda yung performance. Kasi kapag binibigyan natin yung battery bago bili, sa una mapapansin yung mahulad yan. Pero kapag sinagad-sagad na yun siya, wala na yung kulad yan. Mabilis na yung mag-charge, mabilis na siya mag-charge. So para maging ma-prolong. And then dito naman po, no, yung yung state of charge versus voltage. Actually, marami na ito nakikita sa internet. Pero dito kasi i-emphasize ko, pag nag-check kasi ako ng battery, hindi ako nakatingin sa kabuuan. Sa cell ako lagi tinitingin. Palaging sa cell. So kapag 20% pala ang iniwan mo, ang nominal voltage mo ang mararating or maabot. Kasi pag bumili ka ng bagong cell, yung mga genuine cell talaga, no, ang nominal voltage kasi niya is 3.2 kapag live pure or 3.2. so much better po palagi ito ang maintain mo. And then dito no, sa higher voltage ako, hindi ko ito inaabot, 3.65, binababago yung resting voltage ng 3.4 lang. Kasi pag laging sinasagad yan yung count of cycles ang bilis. Kaya kung pinapansin kayo sa mga mobile phone, Samsung or Apple, in-update nila yung mga performance ng cellphone, nagkaroon sila ng count threshold. Pwede 95% lang ang full charge mo. Kasi kapag lagi naka-full yan, 3.65 yun. So ito madaling lumobo yung battery. Hindi mas maganda. Mas maganda hindi niya narating yung pinaka-ano. Yung sa pagpaparallel yung battery. So, pwede ba parallel different capacity ng battery pero the same voltage? Different capacity ng battery. Same voltage. Hindi maganda. Depende po yan sa BMS. Yes, sir. Parang Meron BMS na pwede yan. Katulad dito kay Day, yung battery natin. Auto-adapt siya. At saka auto-set settings. Kaya pag pinag mo yung BMS kanya, nakakonfigure na lang. Wala na deep switch na. So, yung ganyan mga battery, pwede pagsama-sama sa day, even maliit, malaki, or pwede malaki, pwede siya. Kahit ibang model ba sa day, pwede sa amin. Sa mga ibang battery naman, meron mga generic na pwede, meron iba hindi pwede. Kasi meron iba nasisira yung BMS eh. Sa experience ko kasi, meron akong solar oils battery. Kaya meron akong battery. Yung solar oils, 230. So sila nito. So far, okay naman yung make sure na kaya Yung voltage. Gagana naman po yun. Kaya lang, pag may maliit po kasi at malaki, generic. Pag nag-set po kayo ng charge at saka discharge, for example, 300 ampere of discharge, yung isa may maliit ka, 100. Eh, 100 hanggang ano lang yata yun, 50 no? Ampere. Tapos yung 200 mo hanggang sabihin natin 100. So, baka kasi hanapin, baka niya lang po siguro yung charge mo. Ang disadvantage lang po doon, hindi nyo makamaximize talaga yung charging power. Hindi nyo isasabay sa malaking
Kasi kailangan yung bantayan yung maliit na PMS. Kaya masisira yung PMS. Pero pwede pong iparallel. Kasi may separate demos naman siya. Individually. Kahit ano Kasi klase. ang ano na to, no? Pwede yung pagsamahin yung mga different brands of batteries dito. And then magkakaroon siya ng sarili mong interface. I-extend nyo na lang po yung research dito. Ito ano kunyari dito, 4 na JKBMS ang parallel. Siyempre, di ba may host battery doon? Kukonect yun dito sa isang port. Tapos dito, may battery pa na iba, grupo din. Sabi natin, 5 naman, may host battery. Dito niya may kakapit sa isa. At ito yung isang port na to, ikukonekta niya naman doon sa inverter na. Meron din itong delay protocol. Naku, binigay ko yung pinagmamahal na info. IBMS, yan yung photo. Extend nila na po yung research dito. So yan, pwede yan sumasamahin ng mga Battery. yan, pilot batteries, cell flows. JPD, pwede po siya. May JKBMS po, JKBMS. Tapos connection to pylon. Yung pylon, ibig sabihin sa inverter natin, pwede niyang mamasok. Diba yung pag-access ng pylon 00 communication protocol. So, yung pwede na nila, alam ko, So, questions po? Yung 100% yung ano po. Kapag ano po yan, kapag 16S, kasi nakakano to 16S. Imagine po, 58.4 divide 16. 3.65. 58.4 divide 16 16 is equal to 3.65. Ito po yun siya. per cell yan eh. Ayan. Pero hindi po maganda kapag ganyan isa. Kasi masyadong sa maganda nga sana kung palagi nyo lang na-release mga 55, at least 55 volt. Kasi kung 55 volt or i-divide niyo po ito sa 16S, 3.4 lang ang percent. 55 volt divided by 16. Kung nakaset po kayo ng use bat B, sa totoo sa inyo, mas maganda pa yung use bat B para sa akin. Kasi marami akong inverter, setup na project. Kasi puro customize ko naman eh. Dahil scholar din kasi yung data yun. Puro customize yung battery namin. Hindi ko siya talaga sinasagat ng gano'ng kataas. Pwede yung malimit yan, is either kung may access kayo sa BMS interface, yung kukonect na sa computer yung BMS mo, pwede yung set ng threshold din. Yung 100 niya, gagawin mo lang ng 55 volts. Hindi pag-plug mo yan dun sa communication, yun ay susundin niya. Pwede mo makuha niya dun sa, or is either sa inverter, mag-use battery ka. So, itong voltage, precise yun. Kung ano yung voltage mababasa niya dun sa battery mo, hanggang doon lang talaga siya. Ayun, pag sa percentage, kaya lang, hindi mo pipigilin mo, dire-diretso, mga 100. So, yun po yung sir.
100 days lang, sir. So, kaya ang recommended doon dapat 200 discharge para pag nag-charge yun, pag 100 lang sir. Kung 100 battery, 100 tapos 200. Ang rule count ng 100 kapag generic BMS, 50 ampere lang po yun. So, dapat total ng 100 ampere lang para pag-charge niya 50 dito, 50 dito. Ganun po siya dapat parehas. Yan po yun. Pag i-divide niyo po sa tatlo. Tapos ipapalaw nyo yung pinakamali. Kunwari, meron kayong 100, may 200, may 300. So, ang gagawin nyo, 50 times 3. So, 150 lang. Hindi mo talaga pwede sobra. Yan po yung mangyayari nun. Pag sinobra niya po kasi yun, pag nag-charge ko niya, naglagay kayo 300 no, charge. Pag nag-charge po kasi kayo at nakaparallel yung battery, 300 automatic dinidivide niya sa tatlo. So, i-divide mo yun. 100, 100, 100. Hindi sa full yung 100 po. Na dapat ay 50 ampere lang. So, yun po dapat. Kaya dapat aalimin nyo rin yung data sheet ng BMS. Kung meron kayong access na malalaman yung data sheet mo, mas maganda. Pati yung send. Kasi may send din acceptable charging yan, meron din yun. Yung mga Siri. Dapat yun din. Kailangan nyo talaga yung magiging bread yung pattern niya. From cell, BMS, cable, even nga sa radio. Ginagamit namin yan, para efficient yung productivity. May kanya sa yes, sir. Apat na 100 AH. Kapag apat na 100 AH, generic BMS, apat na 50. So dapat isip mo doon 200. Kunyari, charge, discharge, 200. So, pag nag-charge siya, matidivide yun sa apat na 50. Pag mag-discharge siya, matidivide din siya sa apat na 50. Kaya pag mayroon kang inverter, dalawa. Tapos mayroon kang battery din, dalawa. Nakapara din doon, low voltage. Pag nag-set ka sa master, susunod din yung pangalawang inverter. Sabihin natin 200. Pwede 200 din siya. In total of 400 na yun. Kasi pag sinet mo ng 200 sa master mo, susundan naman yun. Susundin niya ng slave inverter, di ba? Kinokopya niya lang eh. Kaya niya rin i-produce yun pag sinet mo 200 kasi may kanya-kanya sa solar panel. Pwede niyo masubukan yan, mag-club kayo. So susundin niya yan. So magiging total of 400 ampere charging ka. Kaya dapat, kung meron kang dalawang battery, dalawang 100 AH lang, dapat 100 lang yun. Diba? 100 ampere lang dapat. Para pagbaba niya, divided by 2, 50-50 lang. So ano dapat isisigin mo? 50. Ganun siya. So, 50, kukopya isa, magiging total of 100. So, ganun siya. So, kung dumami man yung beta, ganun pa rin. So, kailangan niya talaga i-compute. Didivide nun din. At saka pag nag-parallel po kayo, dapat yung battery parallel na rin. Hindi po pwedeng nakaparallel to tatlo. Tapos inverter. Hindi na kayo napatawid. Gagana yan. Pero, balang araw kaka-issue yan. F56. Pag nag-F56 yan, damay-damay na lahat siya. Nasa manual po yun. Yun lang po yung manual. Yes, sir. Mas maganda po yun eh.
Ang tawag doon, cross-sectional connection. Parang ganito mo. Example, wala itong iba. Ito lang yung inverter. Tapos yan na ang battery niya. So, ang nangyayari po kasi sa iba, alam naman nila, nakakonekta yan. So, inisip nila, mag-charge at discharge na yun. Pero ang problem nun, pag nag-charge to, ito yung unang mapupuno. Ito, lobot pa. Kasi ang layo na ng resistance. Malayo na siya. So, yung sinasabi niya sir, yun yung cross-sectional connection, which is Kabilang nandito yung isang positive, at yung negative niya nasa kabila. Kasi nai-squeeze niya yung electron. Pero may isa pang kailangan mo masuggest ko. Kung gano'ng kahaba pa yung negative, dapat gano'n din kahaba yung positive. Kasi meron hindi dyan mapupulot sa kabila. Kailangan palagi pong equal lang. Kasi yung electron flow of currents, meron po kasi speed ng electron. So, hindi siya ganun kabilis. At kung ilan lang yung lumalabas sa positive, yun din yung bumabalik sa negative. Kaya hindi po pwedeng yung isa may clip, yung isa mahaba. Ganda yun. Pero may something issue. So kung gano'n, dapat yung positive na dito, dapat same length, same haba. Kung gano'n kahaba yung negative, ganun dapat positive and then negative. Kaya yung arrangement ng battery very important eh. At saka yung iba, napapansin ko, sa sobrang ganda ng setup, mahaba talaga isa. Marami po akong nakita na. So yun po yung cross-sectional connection. Nangyayari ito rin sa mga 48-volt battery na gel type. Nangyayari ito. Isa po yun. Tapos, parang time ko ito. Pag nag-isa pa yung charge, ganito po kasi yun. So, naka-full power na charging. Mabilis matulog ito eh. So, malilitin nito kung sino yung pinakamalapit. Kung ganito lang ang connection natin, kung sino yung pinakamalapit, yun mag-register. Pero, yung pinakadulo kasi, hindi talaga mas gusto nakikita yun. Kaya mapapansin nyo kapag marami na yung battery na set-up. Meron puno na, meron doon hindi pa. Kapag discharge naman, ito yung una nag-discharge. Ito naman yung puno ngayon. So, yun po yung effect no. Yes sir. Sir, yung voltage kanina na naka-display, float voltage ka. Yung naka-display kanina ng voltage sa table, yun ba yung float voltage? ito. Ganyan ang kasi. O sa Pero doon lang siya sa unang sa nickel kasi wala na flow o sa gel. Kasi doksa. Ito na yung parang absorption voltage to. Ito na yung absorption. Kasi kaya pag magsiset kayo, use that B, merong flow, may absorption. Ipagpares mo na lang yan kapag lithium yung lithium or yung battery. pero pag nasira yung isang Kunyari, sinet nyo, 55 volts sa absorption. So, set nyo na rin sa float nyo Walang charging. ay 55 volts. Same lang. Kasi ang lithium ore, wala naman yung float na katulad ng Battery battery. battery to. Kasi Wala talagang float yun. Diretso lang siya. Equalization, sir. Equalization voltage. Equalization, ay ito, maganda rin nakita ng actually, equalization sa mga gel type batteries, mga lead acid. Yung mga lead acid batteries kasi talaga, every 2.5 to 3 months, dapat i-equalize siya ng palaging full charge sa mga 14.8 volts para ma-exercise at magkaroon ng kasi nagkakaroon ng build-up ng sulfuric na sa mga cells eh. Para at ma-equal na lahat ng cells niya. Actually,
sa Light PO4, based sa experience sa iba pang, even sa ibang mga client ko, pinapaset ko sa kanila every 3 months. Pinapa-uncheck ko yung time of use. Lalo na yung maraming batteries ng parallel. Uncheck for 2 days para battery recalibration. Para lahat nakaangat lahat ng voltage. And then C60 natin ang cells. So, maganda yun, subukan yun. Every 3 months or yung mga setup na hindi pa na-uncheck for 2 days, itry nyo yun. Para for 2 days lang. Ibig sabihin kasi pag in-uncheck mo yung time of use, hindi niya pala namin yung battery. Pag night time, saglit siya kukuha. Unless magkaroon ng brownout. So kung hindi man mag-brownout kung 2 days na yun, ibig sabihin nasiksik na yun gamit sa solar yung charging ng battery. Ibig sabihin, palagi siyang naka 100% in 2 days. So parang battery recalibration, mas maganda yun every 3 months. Even by PO4 makikita niyo yung difference. Para ma-exercise. Kasi kalimitan nyo ako, na lang baba, hindi mo lang umabot ang taas. Minsan nasa 80% na, 90% na nagkakit nilang gabi. Discharge na naman siya. So, maganda rin na yun. Lalo na yung mga hindi calibrated yung state of charge sa yung voltage, even yung sa battery. Try nyo yung gano'n. Kapag nag-100 yun, calibrated na siya ulit. So, anyways, bukas, yung magiging topic po natin ay 426 na. Baka magkaroon lang kasi kayo ng information overload. Anyways, magkaroon naman din po kayo ng mga copy nito. Pati yung mga illustration na ito, meron po yung so may questions po tayo. Yes, sir. Yung mga maintenance setup. Ang alin? Yung gawang pan. Yan na po. Powder. Hindi na po sa atin nakasanayan. Kasi baka mamaya mga biglang mawala. Yan. Pero yan nga po, kapag category IP65, pwede po yung itabi ko sa may garahe. So, pwede po siya sa garahe. Yung battery ba niyan, may So, limit na masama sa Tapos outdoor na rin yun. masama Pero sa health. kailangan pa rin Hindi, yung live po po, hindi nasigaw yun. hindi. Live po po. radiation. Manual type lang yun. Dapat hindi direct sa Hindi live. papasok sa loob yun. Kaya yung Wala ganyan, na kahit po. papasok, kahit itabi mo sa kamay. Meron yung init, no? Radiation, wala naman.
meron siyang oscillation. Although oscillation yan yung parang harmonic distortion. Wala naman pong radiation niya. Tsaka doon sa mga certification niya, wala pong harmful na. Huwag lang po makuryente. Yes, sir. Alam ng bahay? May tabi na lang sa kama. Pwede naman kahit sa salas, gano'n. So, pwede naman. Huwag lang doon sa kusina. Baka Yun. Huwag lang doon sa mali. O kaya, mas maganda na kung maraming battery, dapat mag-pig na lang ng powerhouse. Yung power room. Kaso, isa din nagagay ng intake-outtake fans para magandang setup. Na accessible yung mga incoming PP wires, tapos yung para hindi siya malayo doon sa entrada. Separate yung ano, mas maganda. So pwede po siya sa ano, pili lang po kayo ng area talaga. Huwag lang doon sa mga antikang area. Kasi madaling dumungin pati yung... Solar cable mo. Yes, sir. Mas maganda maiksi. Na 10 meters siguro. mas okay lang. Pero yung akin 15 eh. 15. Malalaki lang Yung flow kami. nga ng ano. 6 mm. Sa akin. Dalawang inverters kanya-kanya dulo-dulo. Ay, isang inverter. Pwede rin yun, naiintindihan ko pa yung sabihin eh. Yung isang inverter nakagano'n. Yung minus niya nandito, plus niya nandito. Yung isang inverter, yung minus niya nandito, naka-X din. Kahigpit din. Pwede rin naman. Depende na lang po siguro sa implementation. Pero pwede rin po yung dalawang inverter. Nakaparalel naman siya. Yung base ko. Sa baba, pwede din mga rin. Pero kung hindi siya, Ano ba advisable niya? Malapit sa panel yung inverter mo o malapit dun sa ano? yung inverter mo at saka battery dapat malapit. Yung Yan katulad niya malapit lang. yung Yung panel ng inverter po na Miracle experience nyo, may araw talaga sa papasok. yung FDP ng Meralco mo. Kalimitan mo yung kasama sa ganito. yung pinaka-main Tapos Hindi naman pwede mo yung kanyang kaya lumayo or power na yung watts dito. Labas-pasok siya. ng kaso. Tapos minsan wala. Na-experience Kasi nyo po hindi ba? lalagit mo doon sa main one, hindi mo. Pwede mo Basta Yung ang ano, importante minsan magkaroon wala kasi minsan medyo meron. malaki nga lang. Ano po yung normal lang po yun sir? malaki yung Kasi depende yan sa substation, yung peak hours ko. per six. Kasi itong ganitong substation from city, Breaker pa eh. Oo. Punta yan sa from city to inverter, minimitin niya lang yung internal grid natin sa dito. Kasi lalo na nagkakaroon ng mga ganun-ganun, kapag malaki yung load dito, bumabagsak yung voltahe niya. Pati yung current reference niya ng Morocco. So nagkakaroon siya ng balik-balik. Pero kalimitan sa ano yan, may oras lang na naman ba siya? Pansinin niyo, bago mag-load time. Bago mag-load time yan. Ngayon, pagdating ng hapon, minsan wala yan. Wala siya. Steady lang. Which is normal ito yun. Marami po kasi nagtanong sa akin yun eh. Sinama ko na lang po yan dito. Kasi it's really happen. binimitin niya lang po yan. Ito po kasi yung ano, yung PLL, synchronization. So, kapag ang setup natin, ang inverter natin ay naka-full hybrid on-grid. Ibig sabihin, nasa city. Yung backup load, wala naman. Lahat ng load, kumukuha talaga yan sa DU. Parang ito yun. Ito yung pagkuha ng DU. So, and then yung inverter natin, kung sa mabasa niya kung ano yung ginagawa, saka lang siya nagpo-provide. Yan, sasabay na. So, ganun po yung sequence yan. Saka siya nag-synchronization.
PLL, yung synchronization, phase lock loop. Minsan yan din yung nag-ekis. At ito po din yung lahat ng grid guy, hybrid, smart hybrid inverter, they, tsaka mga grid inverter, meron po tinatawag na PLL synchronization. At yung synchronizations na yan, may kalakip na consumption. Naghahati yan inverter pati grid, kaya parang standby power niya may consumption. Pero maliit lang. May consumption talaga yan. Kasi nga, lalo na kung may city ka, may consumption talaga yan. Lagi siyang nag-maintain ng side-to-side level. Yung phase lock loop na. Ngayon, pag hindi maganda yung harmonic, meron ganyan, hindi maganda. Bumibitaw siya, minsan nag-80s, minsan pa-fluctuate ang voltage. Yun po yung bumibitaw. Kung magkausin naman yung reactor, nag-80s. Lalo na yung mga currents, distorted grid, power quality. Pag poor power quality yan, minsan talaga pabitaw-bitaw yung minsan kasi hindi lang po yung sa low voltage, yung pag-i-adjust ng inverter. Kailangan din po natin tingnan yung harmonic distortion at power factor. Paano nyo po ba mababasa yun? Kung meron po kayong strong SDM630, nakakabasa ng harmonic distortion yung power factor. Nakabasa yan. Yung mga nakikita po natin sa Lazada, nakabasa ng PF, hindi po accurate yun. Yung may PF na puro po, iba kulay, hindi po accurate. Yung accurate, yung nasa install meter. Yung install meter po kasi na pang 3-phase, na pwede rin pa single phase, pwede yung siya makabasa ng total harmonic distortion, voltage and current, at saka power factor. Ang pag-test niyan, kailangan walang load ng bahay lahat. Shut down nyo muna, tingnan nyo yung grid, lapit nyo yung power factor, yung lang load na, at tingnan nyo yung PF at THD. Ngayon, pag bumaba siya, nag-locking, kasi leading, tsaka lagging yung power factor. Leading and lagging. Kalimitan natin. Bumabagsak niya ng 0.97 power factor. Pero yung sa inverter, 0.95. PF. Lalo na yung long transmission, yung malalayo. So, mga minsan may mga 200 meters kalahin. Yun, magkakaroon na ng low voltage. Pwede i-adjust mo yung power factor. So, ang pagbasa doon, at pag-set ng power factor, kailangan meron kayo meter talaga. May set nyo yung or pwede nyo gawin, kapay nyo lang muna. Pinagawa ko ng technique. So yun, 0.95 lang yun. Iba kasi gano'n yun. Hindi lang po yung pag-instrument niya sa mababang voltage or mataas na. Depende po yan sa power quality. Depende po yan. Kaya iba, sagad na sana. Sagad na sa taas. Aling minsan, pa-check nyo din yung kung sa kapit bahay. Meron naman discount din yun. Sabi ko nga, may kapitbahay sila ng kamatayan. Hindi talaga kumukonsin din yung inverter nila sa sarili nila ng linya. Sabi ko, mag-try ka nga sa kapilang bahay. Oo, sa extension. Kapit ang kukunin. Yun pala, nung na-check up sa yung provincial nila, yung pagka-promote, din na pala. Minsan kasi intrahan na sila. Kaya minsan silipin nyo rin. Kaya lang pwede tumingin ng yung distributability. Yung meron, hindi talaga mag-connect. Kaya yun, sabi mo, hirap ka nga naman dyan ng extended sa kabila.
Yun, makawin na lang. Or pwede nyo po in-inverter, testing sa station nyo, sa office nyo. Yung mga hindi lang kukunin ka inverter. Yung mga ano, sinishare ko lang yung mga information nyo para at least meron kayong idea. So, bukas ang i-learn ko na natin ay strong meter. At so ito, extend ko lang sa grounding system, no? Kailangan po talaga natin mag-implement ng grounding system lalo na sa solar. So dapat lahat ng solar panel, na-check natin kung meron ko na siyang effective grounding system. Pwede nyo ma-check, magdala kayo ng isang wire, yakit nyo doon sa bubong na nakakalit na doon sa may alligator bit, i-voltage nyo. Tinayin mo meron na. Matong-check nyo kung maganda ka grounding system. So dito, ito na, nakaban lahat ng ito SPD grounding system. Multi-point pero actually nakaban yan yung dalawang yan. Single point, even single point or multi-point grounding system, as long as mababa yung resistance po, the better po yun. Kahit isa pa lang agad, sabihin natin na naka-power hours na kayo. Ilan yun? Kahit pag sumasamahin po yung inverter, AC, DC, SPD, so okay lang po. As long as maganda yung value lang, resistance po lang, rad po natin. So sa setup po kasi namin, pag nag-setup ako, itong dot-dot na ito yung dash line, ito yung indoor yan. Sa taas, ito yung solar PV system natin. Yan. Type all PV solar frame and drainage, bridge grounding system. Lahat ang grounding. Weatherproof PV wire shielding conduit. So, weatherproof yung mga conduits. And then, apply natin corrosion grease sa mga kasi pagbaba niya, meron kaming, for example, bubong to, no? Pagbaba niya, may box na gano'n. Yung box na yan, ito yung nagpo-consist of fuse, T1, T2, DC, SPD, and then ferrite core, and then yung bus bar, okay. And then doon pa lang nakadrop na yung grounding system niya. So, pagpasok niyan doon, filtered na yun. Nakapilter na siya nila. Ito yung mga box stay doon. Hindi yung mga grounding system yung nagtalang dito. Pero, itong dalawa ito, nakakonect ka dito yan. Nakapagod. And then sa AC din po, yan, meron din dito. Dito naman nakalagay yung T1, T2 din. Maganda na rin po kasi kung i-implement natin combo type of surge protection device. T1, T2 na AC na SPD. And then may ferrite core na yung grounding dash. Magkakaroon din po kayo ng mapilter sa yes, sir. Iba yung model ng AC sa PC. Iba yung so, pag-iba siya ng tracking. Yung lagayan po ng AC at DC mga wire, dapat po talaga ganun, sir. Especially, sir, no, yung CT wire, dapat nakalagay sa DC tab. Kasi, pag binuksan po natin yung CT, kung meron po kayo sira niya po sa inyo, may makikita kayong diode po. Ang ibig sabihin po nun, DC signal, yung binabato niya doon papunta sa inverter. Kaya dapat nasa DC siya, DC line. Magkaiwalay po talaga yung track ng
Nandun yung mga battery cables, BB wires, huwag po isasama sa AC. Yun po yung sa mirror talaga. Tama po. And then, kung previously, no, meron na kayong na-implement na grounding system, ito yung pag-check kung maganda pa rin na ulit yung system. So, first step, kailangan nyo i-unplug yung mga MC4 nito doon sa system. So, kailangan natin munang kunin yung total VOC voltage sa isang string. Hindi kailangan natin sulat yan. Make sure na alam pa rin natin yung VOC ng solar panel natin kasi gagamitin natin yan sa computation. So, strict measurement tayo, VOC. Negative sa negative probe, and then positive sa positive probe. And then ito yung voltage, susunod ko natin. And then next, itong green na to, ito yung grounding system natin doon sa sabihin natin, ito yung mga grounding doon. Ang gawin natin, yung negative probe, ilalagay natin doon sa grounding rail doon sa bubong. At yung positive probe dito sa positive na output ng string natin. Pag may lumabas din ang voltage malaki, alam na, may pupul yan. Merong hindi nagkakaroon ng connection. Or merong hindi nagkakaroon ng direct connection ng grounding. Ibig sabihin, yung mga solar panel ay hindi nag-iisa. Para natin malaman. Okay, next. So, negative sa negative naman, sa output ng string. And then, yung positive probe naman natin, dito naman natin kukonect sa negative rail. So, kukunin po natin yung voltage niya. So, once ang makuha po natin yan, i-divide kasi natin yan sa VOC. So, 645.84 divided by 53.82, which is ito yung VOC. So, roughly, lalabas ang 12. So, unang measurement natin dito, so bibilang tayo ng 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then, ganun dito, 4. From left to right, 1, 2, 3, 4. So, nandito yung walang connection. So, dapat po yan yung connection talaga. Wala po dapat na mawawala yung connection. So, yun po yung assurance na talagang maganda yung grounding system natin. So, ibibigay ko na po yung link, no, para at least makikibigay nyo. Kasi nandoon din yung sa mga 3 days, mga bukas, kung meron kayong nalagod. Yan po yung QR code. Kailangan po may, ay sorry po. Kasi iba yung screen po dito sa amin. Yan po. Pwede yung i-screenshot ay i-picture na rin. Or kailangan may pwedeng camera, may internet mo po pag-click nyo, nandun po yung link. Ano po yan? Google Drive. So, lahat po ng ano tsaka mga ibang babasahin na doon po. Mga ibang guides. At saka bukas na doon po yung mga ibang di-discuss po natin. At saka yung di-discuss natin ang general po. Bali, ito po yung tsura niya. Ito po siya. Sinama ko na rin dito
Yan, from W0234. Meron yan doon, hanapin nyo lang po sa binigay ko po ulit. Up picture po rin. Picture lang nyo na rin, pwede nyo lang i-insert ko sa Linola. Bukas po, ayos sir. Minsan hindi mawala no. Ganito dapat. Dapat sa meron kasi akong experience yan. Meron kasi silang binabago dito sa ito yung mabago yan. System work mo, ito. Di ba sa may system work mode po, no? System work mode. Yung max cell power, kapag wala naman pong net metering, huwag po natin mababawi. Huwag natin gagawin 0, huwag natin gagawin 500. Kasi, hindi yan nag-activate agad. Sabihin natin, in-apply natin, parang wala pa kayong experience. Lalabas ng epekto niya after atomic clock ng 12 midnight. So, susunod na araw o the following days, makikita nyo, kumukuha na siya sa grid, minsan 100 watts, continuous, na wala naman kayong battery charging. Kung yun po babaguhin ko, kapag walang net metering. Kapag may net metering na, saan lang po pwede ito kayo? Ito, max cell power system work mode. Kung pong gagawin 100, 500 o 0. Kung ang inverter po na lead by defaults po natin, kung 5,000 po yung data, o 5 kilowatt, 5,000. Pag 6 kilowatt, 6,000. Pag 8 kilowatt, 8,000 is all. Max and Itong 20 zero export power, sir, actually, nakadesign talaga to sa European, which is very restricted. Hindi talaga pwede kang mag-export ng gatiting na power. So, instead na mag-export, meron 20 na default, ang ibig sabihin, kukuha isa grid. Instead na palabas, puro papasok. Pag merong tinatawag na peak time zone. Pero pwede tayong mag-zero lang dito sa Philippines. So, wala naman kasi tayong rules pa dito. Kasi kung sa Pwede zero. wala yung impact. Yes, sir. Actually, sana lang ito sa European countries. Pwede pa nila itong mas pataasin din. Habang tumataas yung inverter power, tumataas yung dito. So, hindi naman ito kapag maganda yung grid quality or power quality sa site, pag sinuro mo, siniro ito wala. At yung grid icon, wala talaga lumalabas. Ibig sabihin, maganda yung power quality sa site. Pag merong minsan okay, minsan hindi, power quality yan. Pag lalo na pag-pick, minsan lalabas, may papasok na nag-maintain mo sa on-grid yun. Parang isa-isa na experience. Pero which is okay lang po yun. Which is normal na sa operation. Pwede rin pong by default 20 kapag wala naman pong issue sa irregularity
mismong voltage, wala na pagtaas, pagbaba, it's okay lang na may trigger dito. Pero mag-reflect pa rin sa grid icon is 0. Hindi siya makuha doon. 0.02. Kapag meron, try niyo po i-0. Kapag meron po kayong 0.02 doon sa may icon sa ilalim, try niyo po ito i-0, 0, 0. Naka-maintain yun. Naka-maintain siya ng overclock. Yes, sir. Try niyo po. Yung 20 yan. Try niyo po yung nakikita po yun. Ibig sabihin, Zero export to CDM. 0 export to CM, 0 and export power. Naka-0 export to CD po kaya? Naka-0 export to CD talaga. Yeah, sige po. Yun nga po yung mga, try niyo po gawin to kung sige. Kalimitan gano'n yan siya. So, minsan, try nyo restart muna yung inverter para in-extend nyo pa yung CT. Why? Dinuktungan yung CT. Yun. Isa pa mag-open yung refrigerator. Anong inverter yun? Na ay ganito yung bago. Tingnan niya na siguro yung pero naka-CT yun. CT. Try nyo yung i-0-0 yung export power tapos reset mo yung inverter. Baka power quality yun. Kasi kalimitan, may maintenance siya. Ano ito? Pasok o export siya? Try ko muna pa-update yung firmware ng 378. HMI 37, yung HMI pa-update. Kasi minsan sa firmware, pero yung CD wire nyo, nakasama ba sa AC line? Dapat ma-separate din yan para ma-control. Kasi lalo na kung may inductive load, like yung may mga motorized, na-interfere yung BC. So try nyo muna hiwalay yan, bago mag-packet. So, question sa bukas is strong meter, pati mga banking inverters. So, anong nangyayari dun sa yung nasisira yung touchscreen? Yun pa, buti na tanong nyo, no? So, pag meron tayong inverter, paano po ba tayo mag-commission? Kunwari, yung inverter nasa wall na siya. Paano po ba tayo, ano bang sinusunod natin? Inverter, nilagay natin sa wall, ano yung next po natin? Kapag in-open agad natin ito, hindi po yung recommended o hindi po yung maganda. Kasi kapag in-open agad natin ito, dapat ang gagawin po muna natin, habang naka-close po siya, galing sa box, may kabitan din ng grounding. Maglagay po muna tayo ng temporary grounding na dapat ay reliable grounding system. Sabihin nila namin yan eh. Maglagay muna kayo, saka po natin yung open kasi dahilan ng ESD, electrostatic discharge po yun. Yun yung mga minsan nakikita nyo, nag-iiba na yung kulay. Lalo na kapag dito po tayo po connection kasi ito lahat diretso to sa control board tapos LCD interface. Yung HMI firmware po kasi yung IC niyan dito nakakawit sa LCD. And then yung sumunod naman na MCU2 na chip nasa control board naman. So dalawa kasi. So itong
LCD, meron yung microchip na talagang parang sa computer. So, siyempre, pag pinatravel natin yung mga equipment natin, medyo malayo, tsaka siyempre, minsan, bibig na ng mga sabi. Yun yung parang ESP na pag daligid ka sa kasama mo, parang makuryente ka doon. Kung may tumatalo, minsan parang may tulong pa. Yun yung nakakasira na hindi na. Minsan, may part na hindi mo matouch. Tapos may part na iba yung kulay na, nag-violet siya. Nakala ng iba, yung i-update kasi kulay black series eh. Pero static pero. So dapat po, pag sampa ng inverter, pag ako sa box, huwag mo na i-open. Kung gusto niyo i-open, lagyan yung temporary grounding para at least hindi ma-apektuhan siya ng static. Kasi ang mga pesa po kasi nito, may mga katulad na sa mga computer, yung mga MCU. So kapag palagi nyo nagagawa yung ganun, pagkalagay sa wall, hindi nyo naman binubuksan yung ganun, hindi nyo po may experience yung pag-iba ng kulay at yung mga touch nyo. Right. Kasi sa exhibitions namin, wala po kami gano'n namin. Wala lang po kasi sa manual nun. Pero best practice po yun sir. So pagka nalagay, yun, na-static po kasi talaga yung iba. Kasi yung mga computer chip na rin yung mga natin. So, okay po sir. So, tomorrow po, siguro mga bago mag-name, paratis mga pisang po natin yung mga kumakas. At yung ibang natanungan po, no, bibigyan nyo lang po yung link. At bukas is for meter, banking, inverters, at saka yung ocular. So, yun lang po. Magandang po sa inyo. Salamat po.